Swear to God, I don't drink. I don't drink beer, I don't drink wine, I don't drink... Pero siya pa ang mukhang pinakalasing. Ma'am MJ, ano brand ng lipstick mo? Ganda. Ay, natural yan. Wala na siyang makeup. Yan yung blush on na yan. Ato, wala na akong voice because as a veteran runner, kasi New York Marathon, 6 hours ko siya natatapos. And that is 500 Wait lang, hindi nga natin alam na yung 45 minutes. Ikaw, ano pakiramdam mo na natapos mo yung first? Normal. It is a very normal experience because like every morning talaga, like before I start my day, I jog for 5 kilometers. That's how I start my day. Usually, gaano mo tinatapos ang 5 kilometers? With a smile. With a smile. Oh, talaga. Angel. Double angel. Explain mo sa kanila that ever since nag-try ko, nagbabago na siya little by little. She's changing into to a devil. 1K lang sila talaga. Dapat sinipa sila doon sa 1K. Kasi pang-asa yun. Okay? Okay. Grateful kayo, pinilit ko kayo. Kung hindi. At kayong mga OFW ng mga kabarangay, pinagpeperahan kayo. Yan ang sinasabi ko. Minsan kung ano yung sinasabi, sila ang ligawa niya. Correct. Alam mo, tried and tested na yan. Ang una pumiyok siya, umotor. Well, ako hindi ko rin talaga maintindihan bakit dinidemonize nitong mga ulupong na ito yung mga charity ni PRRD. Na sinusuportan din ng mga supporters. Na just because we are also supporting the charities of PRRD, itong mga nagpapanggap na mga tarantadong ito, na mga supporter daw puno, ay sisiraan pati yung mga charity. That's for me is too low. That's very, very low. Talagang sobrang kadiri na, so dahil nakita nyo ako doon, pati yung charity ni PRRD, kakalkalin nyo, hahanapan nyo ng fault, hahanapan nyo ng ano. That's just too, love na love ni PRRD yung ano. Hindi lang yung yun eh. House of Hope. Pagkatas ganyan yung gagawin nyo. Ang nakakalungkot dito dahil lang sa, hindi ko alam hindi ko mag-gets kung bakit kompetensya sa kanila, sa kanilang solicitation, yung mga bagay-bagay. Na yung mga tao, example, yung Duterte run, ini-issue nila, hindi naman, actually, gumastos pa tayo sa pag-travel. Yun nga, umutang pa ako. Tapos, yung saan kaya nila nakuha yung idea that we are the organizers, no? Na there's really no effort from them to correct their story and deliberately sowing malicious imputation on people. Ang nakakapagtaka kasi, if you love PRRD and if you support PRRD, dapat you also support the charities, diba? And the people that PRRD are helping. While other supporters are doing things to, kasi wala si PRRD, nasa ICC. So yung mga supporters are trying to continue the charity works of PRRD. Mga bata tong may sakit, may cancer, For example, yung Bantay Hayop Davao, which is one of the beneficiary of the Duterte run, nag-post sila noong May 27 na nagpapanik sila kasi first time daw nila after quite some time na natatakot sila na wala silang pampabreakfast sa mga aso na inaalagaan nila. And so, Bantay Hayop Davao is one of the beneficiary of the Duterte run in order to makontinue yung ginagawa nung ako ako dyan talagang very supportive ako sa mga animals ganon. So, ngayon, itong mga to, ito yung mga yung mga volunteers na
magre-rescue ng mga aso, and they're going to be taken care of sa mga shelter. Hahanapan nila ng i-rehome nila yung mga aso, ganyan-ganyan. And what they did, showcase nila yung mga fur babies doon sa Duterte Ranch. Oo. Ang first place, second place, at saka third place, 3 aspin. Sila champion, first runner-up, second runner-up. Ikaw, nagrahan pa tayo ng mga fur babies. Kala mas Crisel. Sila yung isa sa mga beneficiary nito. And these people are all volunteers. Pati yung mga nasa House of Hope, yung mga tao doon, yung mga nagtatrabaho doon, yung mga tumutulong sa mga bata are volunteers. In fact, even the board members of House of Hope, which is an organized, all of them are volunteers. And nakusap ko nga si Ma'am Maribel nung nandun ako. Alam mo, she's so dedicated and passionate in carrying out yung ginawa ni PRRD for House of Hope kasi she herself had a child na merong cancer. And because of the help of PRRD, her daughter is now 26 years old. House of Hope is 27 years na yata, mga 26 years, 27, mga ganon. And yung anak ni Ma'am ay cancer survivor, 26 years old na yun, living a normal life. So, it's very important that we support this kind of charitable initiatives kasi this really changes this changes lives of ordinary kasi bata pa alam mo, it's literally these are extending the life of these young angels. Na marami pang potential, maraming kailangan pang ma-experience. Kasi many of it are treatable naman, di ba? Yung parang let's give them future. Yes. Grabe, talagang pagpasok mo pa lang ng pinto, iiyak ka na. Dahil, lalo ka ng birthday ni PRRD. Kasi bago yung doon sa Davao na napakaraming tao, pagpasok namin, nalungkot sila kasi wala si tatay talaga. Tapos babastos sila na ito mga putang ina nyo. Ang mga Duterte supporters ay kilala sa volunteerism. And we are really spending money just to support these initiatives. We are really exerting efforts. Well, kasi syempre, favorite ni PRRD na, kasi gentle talaga sobrang soft talaga ng heart ni PRRD sa children and women in need. So ngayon, itong House of Hope, of course, these are cancer patients, and alam mo, not everyone will make it. But House of Hope boasts survival rate of 56%. So ibig sabihin, yung lumalapit sa House of Hope na mga bata, there is 56% chance that they are going to survive. And that is something that we should fight for. Yung 56% na yon. There are kids who would need liver transplant, they have to raise funds, ganyan. Kaya ang dami talaga, may mga iba na kailangan nila i-continue yung chemotherapy, yung iba naman maraming mga pangangailangan, and many of it are not cheap. So they rely on the help of of course they are receiving government help, yung usual, but for most part kasi marami namang hindi talaga covered na-covered ng gobyerno yung gastusin nila. They would really need there are 3 areas na kailangan ng mga bata sa House of Hope. First is the medication. Kailangan nila ng assistance for the medication. So yung gamot, operasyon, mga treatment, ganyan-ganyan. That would really require a lot of money. Second is yung subsistence, yung daily needs nila. Yung daily needs nila na yung pagkain, ganyan, syempre pamasahe. Of course, merong nagbabantay dyan. Syempre magbabantay dyan, lalo na kung nanay or tatay, they have to quit their job or gano'n. So, yung daily subsistence is also very challenging for them. And then lastly, yung kanilang psychosocial needs, because this is also something that is being addressed by House of Hope. At ang ginagawa nila, ang ganda nito, Kuya Miko, in fact, sa July 9, i-inaugurate yung bago nilang classroom dahil isa sa mga ina-address ng House of Hope, kasi nga dahil mga bata yung mga nandyan, they are undergoing treatment and things like that, ang city government at saka yung health department ng City of Davao,
they collaborated and made it possible for the children na makapagpatuloy ng pag-aaral nila while undergoing treatment. So nandun sila sa House of Hope, taking all the treatments that they need, undergoing medication, ganyan-ganyan. And at the same time, kapag kaya ng katawan nila, they also study. So they try to finish kung ano yung, kasi kung kunwari nahinto sila sa pag-aaral at grade 4, ganyan, at grade 4. Ngayon, pagdating doon, makakapag-aral pa rin sila. So that is why when they are strong enough to get out of the facility, they can go back and still be classmates doon sa mga classmates nila. So, hindi sila masyadong maiiwan. Kung sakaling makasurvive sila, they have a life to continue. Yes, and it's easier for them to adjust kasi hindi naman sila naiwanan. So, alam mo, napaka-holistic nung healing na ine-extend ng House of Hope. So, that is why I encourage all of you to visit the page of House of Hope. Ang Facebook page nila is Kids of Hope. Kids of Hope, you go there, meron doon mga announcement on how to donate, how to extend help. They accept any kind of help. They accept cash, goods, kung ano man yung pwede nyo ibigay, mga toys, mga school materials, and other things. It doesn't need to be cash. It doesn't need to be cash, oo. And I think it's better. Pero yung tatlong areas talaga yung nila. If you're going to donate, you think about the 3 areas where you can donate. Medication, daily sustenance, and psychosocial development. So, that would include yung mga school supplies, mga yung mga workshop. For example, you want to do a workshop, turuan yung mag-drawing yung mga bata. That's also part of their psychosocial At itong mga bagay na to, yung 56% na survival increase sa survival rate nila, ito yung pinagkakait itong mga taong to. Oo, by demonizing House of Hope. Yes, the volunteerism. Nakita-kita naman that you don't need. Wala nang dadaanan yung pera kahit kanino pa. Diretso yun sa kanila. Oo. So, ako kasi di ko maintindihan because one, if you really support PRRD and if you really love PRRD, you will support this kinds of advocacy na malapit sa puso ni PRRD. Hindi maarok ng utak ko kung bakit sisiraan nila at ipagkakait nila sa mga batang to na sobrang malapit ang puso ni PRRD. Pag nakita mo sa video, di ba, kilala natin si PRRD na nagmumura, medyo madumi talaga ang bibig sa mga sinasabi niya. Pero pag nasa yung mga video niya sa House of Hope, tapos kasama niya yung mga bata with cancer, talagang ibang-iba ang personalidad. Napaka-gentle, as in, halos makikita mo si PRRD umiiyak na just to look at and to play with this kids. And this is something that true Duterte supporters will support, pero ginagawan nila ng kwento, ginagawan nila ng mga kung ano-ano. Di ko maintindihan na gagawa sila ng kwento dahil lang sa nakukompetensya sila. Nakukompetensya sila sa solicitation. Mas importante sa kanila yung solicitation at pera na mapupunta sa kanila kaysa madagdagan ng 56% survivability itong mga batang to. Kasi pinagpupush nila na kami ang Duterte, kami ang mga totoong Duterte supporter. Kung Duterte supporter ka, kung mahal mo si tatay, dapat naniniwala ka sa akin. Pero maniniwala sa'yo, gaga ka, di ba? Paano maniniwala sa'yo? Yung sinusuportahan niya ni Duterte, hindi mo pinapahalagahan. Totoo. Ayun. Nasasaktan na ako sa nangyari sa mga Duterte. Kung sa pamilya ko yan mangyari, hindi ko kakayanin, baka mamatay ako sa galit, sabi ni Teresa Lincoln. Guys, yung House of Hope, pag gusto nyo mag-donate, may bank account sila. Ayan. Diretso nyo doon. Walang middleman ang House of Hope. Correct! Tama si Madam Bebeb. Ayan. Diretso yan. Nakapost po doon sa page ng Kids of Hope yung kanilang mga banking information, yung kanilang mga may mga event rin sila. There are a lot of people din na yung not necessarily political people, no. Last time I saw na merong tattoo artist na
magpa-tattoo for a cause. Tapos proceeds will go to House of Hope. Meron naman yung mga grupo ng mga dive for hope, ganyan-ganyan. So yung mga proceeds nun mapupunta sa House of Hope, ganyan. Marami, tapos yung iba nagpapa-concert, yung iba nagpapa-ano, in order to give money to House of Hope. Ayan. So maraming mga initiative talaga. And this is something that we should not let die. Dapat the fire should keep on burning. Kasi dito and guys, wait lang ha. Yung House of Hope is helping not only kids from Davao. Okay? Yes. Yung mga cancer patient na nandun, tinatanggap nila kahit saan ka galing. In fact, they had a patient na galing ng Palawan, galing ng Visayas, Iloilo. Hindi siya pang Davao lang, hindi siya pang Davao City lang. Other patients coming from different part of the if they really need help, they can go to the House of Hope. Ang dito, ang isang bagay na dapat nating tandaan is that, kasi wala si tatay para i-support itong House of Hope ng siya mismo. So, yung mga supporters, gumagawa ng mga activities just to support these causes. At isa nga, para masupport itong mga advocacy ni PRRD, ay yung Duterte Run. Ang nakakalungkot dito, sinasabi na it's really a scam. Ginagawa nila na tinatawag nilang scam daw itong fun run ng mga Duterte. That's foul, no? Ang problema, itong fun run ng itong Duterte Run, first Duterte Run, ay inorganize. Isa sa mga organizer ay kasama ni Baste. At hindi ito mangyayari kung walang approval ng lungsod na kung saan ang acting mayor ay si Baste. So, to say na itong fun run na to, itong Duterte Run na to, ay scam, are you telling the Duterte supporter na itong mga Dutertes na to ay nang scam ng mga tao? At kayo ang nakakaalam kung ano makakabuti sa tatay ni Baste, sa father-in-law nung asawa ni Baste, sa lolo ni Rigo Duterte. Dahil lang to sa dalawang mythical creature. Thank you. Oo. Dahil dalawang mythical creature na napapalibutan ng maraming langaw. Langaw. Na mababa ang lipad.